Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan lang natin ngayon, ito hong mainit na pangyayari ho kanina. Kilala nyo naman ho itong si Congressman Saldico ng anong party list nito? Ako Bicol, right? Ang party list, hindi ako nagkakamali. At ang ito yung binanggit ni Vice President Sara Duterte na na maraming issues. Ang sabi niya ang pera ng Pilipinas ay hawak ng 3 tao lang, ba? Mga binanggit niya, kalimutan ko yung iba Pero Saldico binanggit nila. Inisip ko bakit. Anyway, marami hong nagulat kasi kanina dito sa ginawa po ni Congressman Sandro Marcos. I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. Yun. So si Saldico ho ang may hawak ng Committee on Appropriations. Okay? At ito ho ay kaalyado ng kanyang tito, ng SMR at ng kanyang tatay. Yan. So maraming nagtaka kanina na bakit ba't ginawa to ni Sandro? Nag-motion ng ganito. At ito ho resulta. There's a motion. The chair hears no objection. That motion is carried. Session suspended. Diba? Session suspended. Siyempre, nagkagulatan yan dyan, usap-usap yan sila. Okay, so ito na ngayon. Yes, that's correct, Robbie. Merong something. There's something kay Saldico. At magugulat kayo. Diba? Bukod sa yung sinabi ko na nga sa inyo, alam nyo naman po na maraming issues sa kanya. Diba? Yung personal niya, personal, meron. Meron mga issues din sa kanya. Ngayon, ang pinaka, this one has nothing to do with the political event kanina. No? Na doon sa Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo na sinawsawan naman ng mga DDS. Okay. So, kilala nyo siguro si Vlogcaster Dean. Okay, siya yung na-content niya kanina na sinasabi niya nga na ito po ay pinasibak ni PBBM. No, tinanggal. Kasi parang pinalilitaw nito ni Saldico na bobo si PBBM sa budget. Okay? At kung sabi ni Justin Acosta, JDB pansin ko, wala din siya sa signing ng Appropriations Act sa Malacanang noong December 13. Baka may sakit. Yun. Attorney ba si Vlad? Hindi ko alam kung attorney si Vlad ha. Ay, Vlad si Vlogcaster. Okay, so doon po yung nung malaman ko yon sa Maris sent that information to me kanina. So hanap-hanap tayo ng information and then nakita natin itong ginawa nga ni Sandro mula sa mga taga House of Representatives na nag-motion ng ganito. So di ba tapos si Saldico meron din siyang inilabas na statement na nagbibitiw siya sa kanyang pwesto. Okay? Ano po ang nauna doon? Ito po ang nauna. Kasi kung nauna, yung pagbibitiw niya, yung pagre-resign ni Saldico, ibig sabihin, itong ginawa ni Sandro is just a drama or useless. Okay? Ito ho pala ang nauna. So, that confirms the information I received na pinasibak ito. Kung hindi nyo ba napansin, bago pirmahan ni PBBM, parang ngayon ko nga lang nabalitaan na si PBBM talagang thoroughly, no, to the point na nag-exceed siya ron sa kanyang isinet na schedule kung kailan niya pipirmahan ang GAA. Di ba? At umabot nga siya ng December 30, tapos after that, nagre-review pa rin until parang yesterday. Nagre-review pa rin ng Pangulo para doon sa mga prioritization ng pondo. Diba? So, bakit ganito yung ginagawa ng Pangulo ngayon? Kasi parang nagulat siya sa budget. At saka
nagkakaroon kasi ng problema dito sa budget na isusulong kung inyong napapansin. Noong nakaraang taon at yung ngayon, nagkakaroon na naman sila ng mga insertions. Di ba? Dapat, wala kasi. Dapat kung ano ang pinagmitingan, yun lang talaga. For the sake of good governance, kung ano ang pinagmitingan nila, pinagdebatihan nila, ano yung naaprubahan ng Kongreso and then ng Senado, magtatagpuyan sila dito sa Bicameral Conference Committee, dapat po, paplansyahin na lang nila yung differences nila. Hindi na po dapat taabot sa punto na may insertion na hindi naman malalaman ng taong bayan, ni hindi pinagdidebatihan. Oh, katulad ng AKAP, isa yan sa matinding pinagkatalunan ngayon yung AKAP. Diba? At mabuo na talaga naman nung nakaraan po, gamit na gamit noong 2024, gamit na gamit yan ng mga politiko, lalo ng mga kongresista. Ang mga senador, nanggigigil, wala silang access. Ang presidente, wala ring access. Talagang mga kongresista lang yan. Ngayon, naaprubahan na naman ang AKAP, na yan yung para sa mga manggagawa na bitin yung kanilang kita. Okay? Ang maganda naman po ngayon, dahil ang Pangulo ng Pilipinas ang magpapatupad, hindi na po ang kongresista ang hawak. Siguro nakita na rin ni PBBM yung disadvantage nung ginawa dun sa budget na yan na gamit ng mga kongresista. So ngayon, nilagay po ito sa ibang mga ahensya na talagang merong kakayanan, merong mandato para sa mga ayuda. Now, going back, sinasabi rin naman po ni Saldico na kaya siya nag-resign is because of health reason, sabi niya. This decision, made with a heavy heart, is driven by pressing health concerns. Parang namang wala namang sakit ito. Parang sigla-sigla naman ni Saldico eh. Isa sa mga aktibong kongresista ito. Diba? The highly demanding nature of my role has taken its toll, and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. In the past 3 years, I take pride in our collective accomplishments, particularly the Ayuda sa Kapos ang Kita program or AKAP, which provide critical support to those with income insufficient for their family needs. As the proud sponsor and shepherd of the budgets for 2023 and 2024 and 2025, I ensured alignment with the President's 8-point economic agenda. Yun naman yung kanyang paliwanag. Bakit siya bigla-biglang nagbitiw. And anyway, ito naman pagbibitiw na ito, masabi natin, it's like useless. Bakit kanyo? Diyos ko, isang buwan na lang eh. Magsasarado na sila. And after all, bukod doon, pirmado na ang GAA. Di ba? Pirmado na ang budget ng Pilipinas. Oh. So, pwedeng nga rin ito eh. Naisip ko nga rin eh. Hindi kaya ito, kumbaga, it's like a graceful exit ito ni Saldico. Kasi, siya talaga yung tinututukang maigi rito ni Sara ng mga DDS, pinagbibintangan sa mga problema natin dito sa Pilipinas. Particularly sa budget. Di ba? Na kung ano mga binibintang, na hindi pinupondohan, yung mga proyekto ng kanyang tatatay, mga ganon. Alright? Medyo basag yung audio. Naku, sorry. Okay, so iwan muna natin ito. And then, good luck na lang din sa kung sino yung mapipili na papalit sa kanya. So far, wala pa eh. No? Pinabakante pa lang kanina ni Sandro. Tapos, sa House naman, ito nga pala, no? Good news naman. Ito yung si SMR, si Martin Romualdez. No? Mamaya na, susunod natin topic. Hindi, sabihin ko na sa inyo. Teka.